What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig Ayon, naroon, syempre, dito si na Sir naman tayo sa another episode ng ating vlog. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? This is it, Pansit mga kababayan. Ito na po ang ating pinaka-ihintay. Bukas na po magaganap ang pagtitipon ng mga solid Duterte. At yan nga po ay ang mga DDS, no ho? At ang mga BP Inday Sara Movement. Ako po, magsasabay-sabay na po ito mga kababayan. Makikita-kita po, ano ho? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ayan. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Makinig na po tayo ha, makinig na po tayo. Huwag na po kayong lilisaw-lisaw. Huwag na po tayong aalis mga kababayan. Ha? Ito po, ganito ang mangyayari. Naalala niyo po mga kababayan, ito pong si Ka-Eric, di ba? At saka itong si Doktora Lorin Badoy na nagsasalita sila or natatapik nga po nila ang patungkol dito sa isinampang kaso ni Franz Castro dito nga kay Pangulong Duterte. At may sasagawa nga po yan yung parang patawag dito nga po sa korte ng Quezon City Hall, no? Ngayon nga po or bukas nga po mangyayari. At ayon sa natanggap na report ni Ka-Eric mga kababayan, ay sinasabi niya na malamang dadagsa ang mga kababayan natin, mga DDS, mga supporters. May mga nagpasabi daw sa kanya, may mga sumusulat na sa kanya na Ka-Eric, handa daw silang sumuporta. Marami po yan mga kababayan. At nung inumpisahan ko rin po itong gawa ng reaction video mga kababayan, ay it goes viral po. Napakarami po ang nanonood. Tingnan nyo po ang aking mga upload mga kababayan. Kung topic po papunta dito sa rally, ang tao po talaga grabe ang viewers, no? Ang dami pong nanonood. Nagtitrending po talaga ang mga video natin na papunta roon, no? Alam naman natin kasi marami talagang sumusuporta sa mga Duterte. No, hindi lang dito na nakikita natin si Sir Badong at yung iba pa. Marami talagang sumusuporta at kung sakasakali na mangyari sa kanila yung ganun, ako naaamoy ko talaga, no, nararamdaman natin sa ating bolang kristal. No, talagang marami talagang makikisimpatya, no, sa mga Duterte. No, yun ang inaano natin diyan eh. Sigurado maraming makikidamay sa mga Duterte diyan. Hindi nila iiwanan 'yan. Makikiisa sa rally. Ayan, nakikita ko mga comments ninyo, oh. Gustong-gusto niyo makiisa. Ayan, oh. Ayan, oh, tumataas pa ang ating viewers, oh. Hindi naman siguro kayo mga nandito, hindi kayo mga Patingin nga mga kababayan. Hindi kayo iba dyan, chismoso. Mga anti-Duterte. Comment ka kayo ng kulay green. Kung gusto niyo talagang magpakita ng support, kung talagang totoo kayo. Patingin nga kung talagang hindi kayo mga robot dyan. Mag-sign nga kayo mga kababayan ng kulay green or kaya sasama ako. Sabihin nyo nga ganun. Para makita lang ng live, no? Pearl Russell, shoutout po, Virginia. Wear green t-shirt. Ayan. Before 8 AM po, sabi ni Joey Ferrer. Ayan ho. Magdadalawang libo ng ating viewers, no? At marami pa po ang magre-reply nito. Patingin ko lang. Ano ho? Sasama kami, sabi ni Leonardo Rarugan. Ayan, Alachuche, ayan na, si Sumar. Alicia Ucial, no? Ayan na po, Solid Duterte, Virginia Malonzo, Brightstone, Home Tutorials. Gagawa mo lang, ayan, ayan natin na yan. May nag-isang, nalutang, Zini Nalayog, EE, Earl, Roberto Mercadal, no? Mabuhay ka Tatay Digong, May Chan. Ayan na po, puro na po ito. Ayan na ho. Ayan na. Salamat BMR, Dots TV. Ayan na ho. Nish Yusa. Kasama ako. Noel David. So dito ipinapakita ni Kuya yung nagsasalita. Yung mga, syempre, pro-Duterte
na gustong sumama, no, sa rally kung sakasakali na mangyari man kay FPRRD yung mga sinasampang kaso sa kanya, 'di ba? No, talaga nanalo nga yung anak, 'di ba? Halos 32 million, napakadaming bumoto. No, ano pa ba ang aasahan natin diyan? Sigurado baka dagsain 'yan. Hindi naman kasi nila basta-basta mahihila ang mga Duterte pababa o hindi nila basta-basta masisira ang mga Duterte, yung pangalan niyan. Hindi. Meron pa nga akong nabasa na comment na kahit kami taga Davao is handa kaming pumunta diyan sa Maynila kung sakasakaling magkaroon ng di ba? Kay FPRRD nga. Handa silang sumuporta. Alam naman natin kung ano ang naging magandang pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Kasi ang tagal ng pamumuno ng Duterte dyan, halos hindi sila natatalo dyan. Kumbaga sila yung naging leader dyan sa lugar na yan. No, sila yung ginagalang at pinapakinggan, nire-respeto ng mga tao dyan. So, ang ibig sabihin nun, kung minamahal ka ng mga tao at patuloy ka pa rin sa paggawa ng serbisyo dyan sa mga tao, ibig sabihin, maganda yung pinapakita mo. Dahil yung mga tao is hindi tumitigil o hindi nasasawang iboto ka. Kaya nananalo tuwing eleksyon. Yun Kahit hindi mo ipakita yung ginagawa mo, hindi mo i-media, yung mga tao ang magsusukle sa magandang ginawa mo kung talagang maganda ang nagawa mo sa kanila. Ganun yung nangyari sa Duterte sa Davao. Di ba hindi sila napapalitan? So ang nagiging sukle ng mga tao sa ginagawa nilang serbisyo sa mga tao doon sa Davao is yung mapanatili sila sa pwesto. Dahil kasi syempre kung ibibigay natin sa iba to at hindi na Duterte humawak, ano kaya magiging lagay ng Davao? Parang ganun, di ba? Mas tiwala sila sa mga Duterte. So, sa mga taga Davao dito, tama ba ako mga katunay? No? Na mga kababayan natin sa Davao? O mali? Ayan. Ayan na po sila. Ayan po mga kababayan. Ayan patunay po yan. Mahirap po mag-isip, no? Ayan na po, no? Nagkulay green na ang ating chat box, kulay green. Ayan na po siya, Nagkulay green heart madami na ang po ating sasama. chat box. Ibig sabihin po yan, talagang tumutugon po kayo mga kababayan, excuse me. So, isa lang po ang punto nito. Mula po nung nag-umpisa po tayo mag-topic papunta rito, talagang mismo naman po ang yung political analyst, si Palutikia, nararamdaman po talaga niya, no? Sinasabi nga niya na kakaiba po ito si Tatay Digong, no? At sinasabi, mayroon pa rin po tayo naririnig dito mga kababayan na mayroon lang po isa rito magsabi na magpanawagan na lumabas po tayo lahat. Ako, pupunta na po ang lahat dyan. Ngayon po, tayo rito, hindi po tayo nananawagan mga kababayan. Lalo na nga po, mayroon pong nangyaring ganyan kanina. Ayaw po natin na isa man po sa ating mga kababayan na mapahamak. Tayo po rito ay pro po for peace, no? Dito po tayo sa yung kapayapaan. Pro Huwag naman yung rally na magulo. Ayaw din ng mga Duterte yung ganon. Kumbaga, pumunta para sa kapayapaan, yung bilang pagbibigay ng suporta, no, kay FPRRD. Yun. Mahigit, puro nagkulay green. Sasama tayo bukas. Puro ganun, no? Sasama tayo bukas. We love Tatay Digong. Ayan po mga kababayan. Kinikilabutan ako sa ninyo. Ngayon po mga kababayan, ito po nililinaw ko po sa inyo. Wala pong organizer. Kung pupunta tayo bukas doon, wala po ako na Update po ito sa inyo mga kababayan. Nagpuntak na po ako. Pinuntak ko na po ang kasamahan kong vlogger, no? At kumuntak po ako sa iba't iba pa po na mga bubwet na maaari ko pong makausap about po dito mga kababayan. Wala po akong narinig na mayroon pong nag-organize. Meaning po, kung pupunta po tayo bukas doon, ay kanya-kanya po tayo mga kababayan. Anong ibig sabihin? Una po natin, i-safety po ang ating mga sarili. Safety first mga kababayan. Kung sakasakali po, pupunta po kayo roon, ito po ang una ninyong pakinggan sa akin mga kababayan. Makinig po kayo lahat makinig po. Inuulit-ulit ko po wala pong nananawagan na pumunta po tayo roon. Kung pupunta po tayo roon, kusang loob po natin ito mga kababayan. At kanya-kanya po tayong magdala ng ating baon, kanya-kanya po Bring natin. your own baon. Una sa lahat, i-safety po ang ating mga sarili. Kung medyo po nararamdaman po natin na delikado po dahil nga po sa may nangyari po doon sa Mindanao, ay marapat na lang, mabuti na lang po mga kababayan na sa bahay na lang po tayo, no? Sa bahay na lang po tayo, lalo na nga po sa may mga karamdaman. Minsan kasi sa mga ganyan, may sumasamantala dyan no? May nanggugulo dyan. No, may minsan sila yung nagsisimula ng gulo, yung hindi naman sila pro Duterte o yung ipinaglalaban ng mga nandiyan is hindi naman pinaglalaban ng tao na yon, gusto niya lang manggulo. 'Di ba?
Merong mga delikado yun. Delikado kasi baka may makihalo dyan. Masaktan pa yung mga tao. Kaya makiramdam kayong maigi dyan. At ingat, no? Sakasakali. Salamat po sa mga nag-like ha. 2,238 ang ating viewers. Tumataas pa po. At 1,127 na po ang nag-likes. Palakpakan po natin. Salamat po mga kababayan. Magbaon po tayo. Una po, tubig. Ano ho? Mainit. Ayan po, tubig po ang pinaka-importante sa atin. At may mga sakit po mga kababayan. Lalo na po mga senior natin mga kababayan. Please, please, nakikiusap po ako sa inyo. Wag na po ninyo pumunta roon. Kasi po, lalo na po na po ang ating katawan. Manood na lang po kayo sa mga magla-live. Katulad sa atin bukas, magla-live po tayo. Manood na lang po kayo mga kababayan ha. Manood na lang po kayo, pakiusap ko lang po. At ingat po tayo mga kababayan. Kung nararamdaman po natin medyo delicates, iwas na po tayo kaagad. Ano ho? Oo, yun ang mahalaga importante. po sa atin ang ating buhay. Mahalaga po ang kaligtasan natin. Ibalik po natin, totoo po ba? Nabuhat nung nag-war on drugs, nagtago na tayong lahat mga Pilipino? Gulat ko kay Sir Bato. O nabawasan ng krimen? Tumahimik ang Pilipinas? Pwede na ulit tayo maglakad ng gabi? Bakit po yung magagandang proyekto ni Tatay Digong sinisiraan nyo lahat ngayon? Ang naninira po kay Tatay Digong yung mga pinalitan niya sa tungkulin, yung mga dilawan at mga kakamping. Ramirez Diba? box. Yan po ang naninira kay Tatay Digong ngayon. At saka yung mga tao ngayon sa pamahalaan. Bakit? Simple lang. Kung wala kayong magagawang proyekto katulad ni Tatay Digong, ang tanging gawin nyo, o yan, magsalita kayo lahat ng mga vlogger. Sige, siraan nyo. Siraan nyo lahat. Pasasamain nyo na lang si Tatay Digong kasi hindi nyo kayang ituloy yung kanyang mga ginawa. Pasamain na lang natin. Katulad ng pagpapasama ng mga dilawan sa tatay ni Pangulong Marcos. Pinasama yung para nauulit martial na law naman hanggang sa sumama na. Sino po yung mga galit na galit sa martial law? Yung mga hindi po umabot sa martial law. Ang problema, umabot tayo lahat sa war on drugs Naranasan natin lahat yung war on drugs. Yes, para sa akin, naranasan ko yan yung war on drugs. Pero hindi ako nakita ko, nasaksiyan ko sa mga balita, kahit naman na at may mga nakita din ako ng mga adok-adok na mga gumagamit na ganyan, is talagang nagtigilan talaga sila. No? Sa tagal ng panahon na walang nakakapagpatigil sa kanila, is tumigil sila. Halos nagtabaan sila. At saka medyo naging safe nun. At saka kung meron mga krimen na nangyayari noon, mga ganun, ganyan, mga gahasa, is nare-resolba. Diba? Minsan pa nga, may napapanood tayo may nanghalay na ganito, kay ganito, ganyan. Tapos, tinegi niya. Tapos yung suspect din, tinetegi. Diba? Kumbaga, ginaganti. Kumbaga, ang daming natakot noon, noong mga panahon na yon. Yung mga masasamang loob is natakot dahil alam nga nila yung patutunguhan nila. Mas naging safe nung panahon ni FPRRD. At saka nung panahon ng pandemic is lalo tayong naging safe. Di ba? Kay Duque lang tayo hindi naging safe. Pero kay FPRRD, ginawa niya lahat para tayo ay iahon doon nung panahon ng pandemic. Kasi mas yan ang tinitignan ko kay FPRRD na malaki na itulong niya sa Pilipino No, para sa akin yun At natuwa tayo. Doon ako nasasaktan Bawal po palang magkaroon ng matinong pangulo. Yun nga lang. Bawal po palang magkaroon ng pangulo na hindi nagnakaw sa kanyang tungkulin. Ayun. Bawal po palang magkaroon ng isang pangulo na napakaraming proyekto para sa ating bayan. Ayun. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi yung inutil na pangulo nung dinatnan niya, si Pinoy, magagalit yung mga tauhan ni Pinoy. Kaya ang ginagawa ng mga tauhan ni Pinoy matagal ng panahon, sinisira lahat ng legacy ni Pangulong Duterte. Ginagamit. Gusto nila is yung presidente na magpapagawa ng tulay tapos kapag tinapakan mo, wasak agad. yung tipong wala talagang silbi, no? Parang yan ang gusto Yung madali naming makontrol yan. Madali naming kung ano yung sabihin namin, oo lang siya ng oo dapat. Kasi si FPRRD, hindi yan Hindi oo agad yan, no? Talagang, ano ba yan? Parang ganito, di ba? Ayaw nila ng presidente na katulad ni FPRRD at kapag nanalo si BP Sara, nako, malamang sasabihin naman, maulit na naman to, hindi na naman tayo makaporma nito. Yun ang nila kinatatakutan Media. Ngayon, dahil hindi maituloy ngayon yung mga proyekto niya, sirain na lang.
Oo. Palabasin na lang na demonyo. Grabe. Sa totoo lang, biglang masama na ngayon ang ginawa ni Pangulong Duterte. Etong gobyerno na to, tandang-tanda ko pa, unitin tayo, di ba? Ano po ang sinasabi nila? Itutuloy namin lahat ng magagandang proyekto. Pangit pala yung proyekto. Sinabi nyo na itutuloy nyo, pangit pala. Pinasasamahan nyo na lang ngayon dahil hindi nyo kayang ituloy. Yan lang po yan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin si Sir Badong Aratiles at syempre credits din doon kay Kuya kanina, no? Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon at ating napanood? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.